Oh, eto si Mig Subirin, mga bossing. Malambot pala puso nito. Bakla ba to? Matampuhin pala to. Kasi doon sa Bukidnon, minumura na siya ng mga taga Bukidnon. Kasi taga Bukidnon man tong ulol na ito. So binumura siya sa Bukidnon nung mga tao niya. Meron pa nga ako isang video na nakita na hinahamon pa siya ng suntukan nung nagsasalita sa stage talagang kinakahiya nila na itong si Mig Subiri representante nila. O kasi nakita niyo naman paano binastos ni BBM yung tatay niya, 'di ba? Gusto itaas yung kamay niya, hindi pinansin yung tatay niya, so kinain niya yun. Walang prinsipyo pala talaga itong hinayupak na to, no? Oo, tas itong mama na ito, ito yung galit na galit diyan sa Senado nung nakaraan. Hindi naman siya yung pinatutungkulan nung video ni Amy, umiiyak siya. Magpapalakas din siya yata kay Tito Soto. Ewan ko, baka gusto nitong mag-guest sa Itbulaga. Kasi malapit nang matapos din ang termino nito, tapos wala nang trabaho to . So baka pumasok na sa Itbulaga yan, kaya nagpapalakas kaya So malungkot daw siya. Tinrider daw siya. O kasi kinausap niya yung mga constituents niya kanina, na galit sa kanya. Nagdrama siya. O eto yung balita. Loob ni Senator Mig Subiri sa 4 na miyembro ng bagong mayorya. Tinabla raw kasi siya ng mga kapwa senador not once but twice. Tagal-tagal mo ng senador. Ngayon, umiiyak ka pa kapag tinatabla ka. O kapag hindi ka kinampihan, hindi ka pinanigan. Diyos ko naman. Ano ka, baby? Gusto mo hilutin ka pa? Gusto mo ipaghele ka pa? Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. Humingi ng malalim na pag-unawa si Senator Mig Subiri sa mga taga-Bukidnon sa gitna ng mga batikos matapos siyang sumama sa Senate Minority Bloc. Kasi syempre ang Bukidnon, Mindanao man yan. Syempre pag Mindanao, Duterte man yan. So parang feeling ng mga taga-Bukidnon, tinatraidor nito ni Mig Subiri ang mga Duterte dahil dati man siyang kaibigan ng mga Duterte. May mga intimate pictures naman siya. Intimate, hindi hindi yun yung parang halos maghalikan, hindi yung gano'n. Pero very close man siya sa mga Duterte. May mga picture siya kay PRD na halos magyakapan sila, kay VP Sara. Oo, pero sumama siya sa minority. Sa minority na kung makikita natin, puros mga dilawan. Siyempre, one Mindanao yan. Oo, Visayas and Mindanao, siyempre, nandiyan yan kay Duterte. Kaya nga, nung titingnan ninyo yung negative 15 ni Bongbong Marcos, yung Visayas Mindanao, grabe. Grabe ang pulang-pula. Lahat ng halos ng tao galit sa kanya. Siguro konti, baka natutuwa pa sa kanya, pero karamihan galit. Oh. Sa isang press conference sa Malaybalay City, sinabi ni Zubiri na masakit para sa kanya ang mga kritisismo. Masakit yung mga kritisismo? Nasasaktan sa kritisismo, kapal-kapal ng mukha mo tapos masasaktan ka sa kritisismo. Gagawin mo yan tapos masasaktan ka sa kritisismo. So kung ikaw ay taga Bukidnon at nagagalit ang mga taga Bukidnon sa ginagawa mo, hindi ba? Huwag kang masaktan, dapat pakinggan mo sila kasi you represent them. Binudol mo sila binoto ka nila Dahil malalim ang kanyang ugnayan sa mga taga Bukidnon. I'll tell you to the people who did not pay love him. Baka umiyak ka pa. Nagagalit kayo kay Pia Cayetano na naiyak siya dahil na-trauma siya. Ikaw naman, crocodile tears naman yan. O ito yung gustong maiyak pero hindi maiyak. Plastic Kaplastikan. And I'll die for you. I die for you Sige nga, kuha kang kutsilyo, lunukin mo. Will die for him if did. So, I hope that you understand my position. Kasabay niyan ay Understand your position? You're supposed to be the voice of your constituents. Gusto mo, sumama sila sa iyo or intindihin ka nila dahil tinrider ka ng mga kasama mo sa Senado? O, tingnan ninyo kung ano lang yung reason niya. O, kung bakit siya nasaktan. Kung ano lang ang reason niya kung bakit siya nasaktan sa tagal niya ng senador, ito reason niya. inilahad niyang pakiramdam niya ay binetray siya ng 4 na miyembro ng kasalukuyang Senate Majority. Diyos ko, binetray siya ng 4 na miyembro ng kasalukuyang majority. Yun lang? Ibibenta mo yung prinsipyo mo
dahil lang nagtatampo ka sa mga kasamahan mo, nagsenador ka pa. Hindi ka naman nagsenador para sa sarili mo. Nagsenador ka naman para sa mga constituents mo. Kung gusto ng constituents mo na kung sumama ka sa majority, dapat sumama ka sa majority kasi wala ka naman dyan kung hindi dahil sa mga constituents mo. So, dahil nasaktan ka, dahil na-offend ka, doon ka sa kalaban, ganon. At gusto mo, yung mga tao na inis sa ginawa mo, samahan ka. Ayaw nila sumama sa mga demonyo. Ayaw nila sumama kay Rizon Tiveros, kay Bam Aquino, kay Kiko Pangilinan na mga dilawan tae. Tapos gusto mo samahan ka nila dahil lang nagtatampo ka sa mga kasamahan mo sa tagal mo ng senador. Alam mo naman na sa politika, there is no permanent friend and there's no permanent enemy. Oo, magkakaibigan kayo ngayon, bukas magkakaiba na kayo. O magkakagalit kayo ngayon, bukas magkakabati na kayo. Ganyan sa politika. Walang prinsipyo. Oo, ang pinakikinggan mo, yung constituents mo. Na kanyang pinangalanang sina Senator Bato de la Rosa, Bongo, Amy Marcos at Robin Padilla. Oh, galit siya sa mga yan. Bakit? Ayon kay Zubiri, 2 beses umano siyang tila tinalikuran. Una, nung mapatalsik siya bilang Senate President noong 2024. Pangalawa, nung simula ng 20th Congress, matapos umano siyang pangakuang muling susuportahan sa Senate Presidency. So personal. Pansarili. O kaya pala siya nagagalit dito sa mga senador na ito kasi una, natanggal siya sa kapangyarihan. Pangalawa, gusto niyang bumalik sa kapangyarihan. Nung hindi niya nakuha yung gusto niya, nagtampo na siya. Gago, di ba? Gago, di ba? O tangina, ganyan ang representante ng Bukidnon, makasarili. Bayan muna bago sarili, di ba? Bakit tinuuna mo yung sarili mo? Nagtampo ka? Ikaw lang ba ang unang-unang Senate President na tinanggal? Ang dami na. Napakarami ng mga Senate Presidents na natanggal dyan. Si Chis Escudero, nagtanim ba siya ng sama ng loob doon sa mga bumoto na matanggal siya at mapalitan siya ni Tito Soto? Hindi naman. Di ba? Kasi, ganun talaga. Dapat ready ka. Huwag kang patay gutom sa kapangyarihan, Mig Zubiri. Para kang si Bongbong, ayaw nang bumaba eh. Hindi ka forever na nandiyan. Talagang darating yung panahon, hindi mo naman habang panahon na ikaw ay Senate President, mapapasaya mo yung iyong mga kasamang senador, yung mga taga Bukidnon nga, hindi mo mapasaya eh, yung pa kayang mga senador ng kasama mo. Di ba? Huwag kang patay gutom sa kapangyarihan, sir. Nangyayari yan. Palitan ng leadership, nangyayari yan, sir. Oo, huwag kang magtampo. Masyado ka namang isip bata. Masyado ka namang spoiled. Ganyang pagpapalaki ng magulang mo sa'yo. Senate presidency lang pala yung ikatatampo mo. O so, ano yun? Paano yun? Pagka hindi na kayo mag-uusap habang buhay dahil doon? Pangarap mo yun? Sana presidente ka ng Pilipinas. Gusto mo pala maging presidente. O, edi sana magaling ka naman. Tumakbo ka sa 2028 para presidente ka na ng Pilipinas, di na Senate President. Gaya patay gutom ka pala sa kapangyarihan eh. Pero hindi rin natupad. Giit ni Zubiri, kaya niya raw makipagtrabaho sa mga hindi niya kapartido sa politika dahil may respeto at delikadeza pa rin dapat. Pero magkaiba raw ang kalaban sa politika at traidor. Binanggit pa Sa politika ganyan. Traidoran yan. Yung ang amo mo ngayon na si Bongbong Marcos, tinraidor din yung mga Duterte, di ka nagagalit doon. Galit ka sa mga traidor, pero yung mga tinraidor na mga taga Mindanao, hindi ka nagagalit. Loko-loko. ng si De La Rosa na hindi pa matuntun sa ngayon bunsod ng ICC warrant ay isa sa mga nangakong susuporta sa kanya sa harap mismo ng mga tao sa Bukidnon. Pero pagkatapos Paano nalaman ni Bato de la Rosa na hindi ka karapat-dapat? Kasi alam nga naman suportahan ka niya. Tinatablan niyo yung mga Duterte. Alam nga naman suportahan ka ni Bato kung alam naman nila nakakampi mo si Bongbong. Tanga ka ba? Bobo yarn. Tanginan yan. Yan ang sinasabi natin kapag masyadong emosyonal. namutuhan noong 2024, nalaman na lang daw ni Zubiri na ang parehong senador ay bumoto kay Senator Chis Escudero na pinalitan siya noon bilang SP. Ganun talaga yun. Huwag ka na magtampo. Di sana ginawa mo nung Senate President ka, hindi ka na umuwi. Doon ka na lang. Hanggang habang buhay, nandoon ka na lang, nakatayo ka na lang doon sa pedestal. Para kung papaalisin ka, baka sakali, at least nagsawa ka na. Sana doon ka na tumira. Nagdalagay ka ng kutsyon mo doon sa may upuan ng Senate President. Para talaga nasulit mo. Sulit mo, di ba? Tulog ka doon, gising ka, doon ka na mag-almusal, breakfast from bed ka.
Kahit wala session, nandoon ka. Kahit bakasyon, nandoon ka. Para talagang nasulit mo. Oo, para hindi ka nabitin. Naging independent member si Zubiri na magkaroon ng kudeta noong May 11, kung saan naluklok bilang SP si Senator Alan Peter Cayetano. Kalaunay sumapi siya sa ngayoy solid 11 ng minorya. Kabilang din siya sa mga senador na nag-walk Hindi solid 11 yan. Iyakin 11 tawag dyan. out sa plenaryo noong May 26 bilang pagtutol sa naging debate to divide the House pagdating sa kung dapat bang isa lang ang panukalang payagan ang remote participation at online vote. Oh, tinan mo. Yun lang nagtatampo ka, Nagtatampo ka. Bakit si Risa Ontiveros hindi naman nagtatampo kay Erwin Tulfo? Oh, ngayon magkakampi pa sila. Dati naman sila magkalaban. O pinagmumura ni Erwin Tulfo yan si Risa Ontiveros. O pero ngayon magkabati sila. Kulang na nga lang, baka magshota pa yan eh. Sa pagtatanggol niya kay Risa. Gusto pa nga niya si Risa, magaling daw yan. Gusto pa niya maging presidente yan eh. Dapat walang personalan. O dapat tinan mo to. Sige nga, Senador Ontiveros, sagutin mo nga, ma'am. Bakit mananahimik ka? Magaling ka lang magpuna-puna ng mga isoli nyo yung pondo 60 million. Ikaw ngayon tanungin ko, nasaan na yung 1,760 million na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? Ipinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli. Bakit, ma'am? Quits na lang ba? Dahil senador ka na. Ayun. Oh, tinan mo. Grabe siya. Kung kay Risa Ontiveros. Pero ngayon, bati na sila. Bating-bati na sila. Nung sinabi ni Marcoleta na yan ang mahirap eh. Kapag walang alam sa batas. Galit na galit siya. Talagang tumayo siya doon. Tapos nag-islang-islang siya doon. Yung English niyang parang sigsag-sigsag. Nakala mo, tapang-tapang niya. O hindi ba? O kita mo. O ayan, magkaibigan sila ngayon ni Erwin Tulfo, si Risa at si Erwin, samantalang matindi naman pala yung akusasyon na 1.7 billion. Di umano kinlimbat ni Risa Ontiveros. Hindi naman nagtatampo hindi naman sila magkaaway ngayon. Bati naman sila. O ito pa isa. Senador Kiko, makinig ka, sir, ha? Next time bago kayo magsalita, isipin muna mabuti. Hindi porket abogado ka, akala mo ikaw ay doktor na ng abogado, ikaw na ang pinakamagaling na abogado, memorize mo na ang batas, ha? Mukhang nakalimutan mo ang iyong pag-aaral, ha? O talagang hindi mo alam, o kundi absent ka siguro na itinuro sa inyo sa law school. Kaya next time, ha? Kiko Pangilinan, punyemas naman. Wala naman takay mo, pinanyema si Kiko Pangilinan. Tinawag na galing-galingan. Tapos ngayon magkakampi sila. Ganyan kawalang bayag ang mga Tulfo na yan. Oo, gagamitin nila yung galit ng taong bayan. Tapos pag napakinabangan na nila, putang ina, sarili na nila isipin nila. Di ba, Mig Zubiri, dapat magtampo si Kiko Pangilinan dito. Grabe siyang pagpahiyain ni Erwin Tulfo dito. Pero tamo, magkaibigan sila ngayon. Ay, ikaw, Mig Zubiri, huwag ka na masyadong iyakin. Gayahin mo si Risa Ontiveros, gayahin mo si Kiko Pangilinan, at gayahin mo si Erwin Tulfo na walang mga paninindigan. Oh, ano pa masasabi ni Erwin? Isip mo, sir, ng konti. Ano po? Daldal ka kasi ng daldal eh, ha? Putang ina, puro ka. Satsak ka ng satsak. Ako, minura pa. Sipin mo. Minura pa, putang ina daw. Oh, minura na si Kiko Pangilinan pero close sila, ha? Minura na si Risa Ontiveros pero close sila. Hindi naman nagtampo yung isa't isa. Eh, ikaw, Mig Zubiri, kang iyakin. Kung ayaw mo, lumayas ka na, walang maghahanap sa'yo. Bumalik ka na sa Bukidnon. Mahal mo pala yung Bukidnon eh. Mamamatay ka pala kasama nila. Doon ka na, huwag ka nang pumunta ng Senado. Hindi ka na kailangan doon. Ano pa masasabi? Tumigil ka na. Mabuti, wala ako doon kapon. Kundi pinagsasampal ko yung bunganga mo eh. Mantakin mo, sasampal-sampalin niya si Kiko Pangilinan. Ang tapang pala talaga nito ni Mr. Ad hominem. Ad hominem. Ad hominem. Putang ina, ad hominem. Tapos bibig mo ganyan. Para kang si Boss Dada pag nagbo-broadcast ka. Pag nagpe-Facebook live ka, wala kang pinagkaiba sa bibig ko. Tapos galit ka sa ad hominem. Eh, puro ad hominem yung mga pinagsasasabi mo dito. Putang ina ka, ipokrito ka. Tarantado ka.
Saan ka ba pinaglihin ng nanay mo? Sa balimbing na bulok? Ba't ngayon ang bait-bait mo na sa kanila? Bakit parang kulang na lang mag-share kayo ni Kiko Pangilinan kay Sharon? Si Risa Ontiveros, kulang na lang maging kulasisi mo siya. Sobrang close nyo. Tapos minumura-mura mo. Anyway, sir, next time din, dahil sa salita ka na salita, hindi ka nag-iisip, yung ginawa mo palang batas, yung Juvenile Justice System Law, yung para sa yung mga minor de edad, hindi kakasuhan, ayaw ho ng mga pulis noon, ayaw rin ni Pangulong Duterte, bakit kamo? O tingnan mo ngayon, ang dami mga bata kung hindi hold-upper, rapist, kung hindi rapist, tulak ng droga, kung hindi tulak ng droga, mga snatcher, hindi makasukasuhan. Bakit? Dahil yung putang inang batas mo na... Ako minura pa yung bata. May Erwin, ba't minumura? Bakit mo minumura tapos ngayon bati na kayo? Ganyan ba talaga kayong mga tulpo? Wala kayong mga prinsipyo? Galit ka sa tao tapos bati-bati na kayo ngayon? Yan ang gayahin mo, Mig Subiri. Makipagbati ka na kay Aimee, makipagbati ka kay Bato, hindi ka naman nila minumura. Hindi ka naman nila ginaganito na sinasabi na bobo ka, Migs, putang ina yung mga batas mo, walang silbi. Putang ina, mas makinis pa yung mukha mo kaysa sa batas na mga pinaggagawa mo. Wala ka naman silbi sa Senado, wala naman tumatak na mga batas mo. Mabuti pa si Kiko Pangilinan, merong kahit tanga yung batas niya, tumatak sa taong bayan. Dahil apektado taong bayan eh. O ikaw, wala kang nagawa. O puro ka lang ngawa ng ngawa. O hindi ka naman niya ginanon. Wala naman sila sinabing masama sa'yo. O ano naman, hindi lang nila, mas binoto lang nila si Chis Escudero. Baka mas mayroong plano si Chis Escudero sa mga nila, advokasya nila kaysa sa'yo. Hindi mo ba napansin yun na magiging loyal sana sa'yo itong mga to eh. Kaya lang, yung mga advokasya nila, kaibigan kanila, hindi mo naman ibinigay. Halimbawa, yung kay Senator Bato, kay Senator Bongo, yung healthcare, yung Committee on Health. O baka meron siyang mga gusto, hindi mo naman pinaprioritize. Tanungin mo rin sarili mo, bakit kanila tinanggal bilang Senate President? Hindi loyalty pinag-uusapan dyan, constituency. Ito pa, ano pa? Inutil, yung juvenile justice system law mo ay hindi gumagana at yan ay punyema, pro-criminal, lintik ka. Kriminal na, lintik pa. Grabe si Erwin Tulfo, ang tapang-tapang niya dati nung dinidilaan niya pa yung tumbong ni Pangulong Duterte. Pero nung natikman niya yung tumbong ni Bongbong, parang mas masarap yata. Parang mas masarap pa. May sipa. May sabit-sabit. Kaya siguro biglang bumait. Useless yung batas mo. Hindi mo pinag-isipan, sir. Next time, pag-isipan mo, sir. Pag ikaw nasa Senado, ikaw gumagawa ng batas. Think! Di ba? Yan ang pinapasweldo namin kayo para mag-isip. Hindi para mag-ngak-ngak at magdaldal. Mag-isip muna bago magdaldal. Daldalo kayo ng daldal, hindi ko kayo nag-iisip. Ayun. Parang ikaw, ngayon, pinapasweldo ka ng tao. Daldal ka ng daldal, hindi ka nag-iisip. Bugok. Ano pa? Marami yan. Hindi lang si Pangilinan, hindi lang si Risa. May isa pa siyang binanatan. Yung bumaboy sa buong angkan nila. Merong isang senador na binaboy ang angkan nila. Si Ben Tulfo, si Rapi Tulfo, si Thea Tulfo. Si Erwin, lahat sila. Putsang ina, pinakyaw. Yung mga magkakapatid na tanga. Pinakyaw, binaboy nung isang senador dati. Tapos sinabi niya pa doon na, malay mo, balang araw, maging senador din ako. Di ba? Natatandaan nyo na, nandito yan. I can suggest Senadora Risa Ontiveros, marami mga magagaling dyan. Magaling daw si Risa, pero sinasabi niya kanina magnanakaw. Ano ba talaga, Erwin Tulfo? Magaling si Risa, pero sinasabi mo magnanakaw siya sa PhilHealth? May magaling ba na magnanakaw? Baka kaya nagagalingan ka rin kay Bongbong kasi magnanakaw siya, gano'n. Si Risa magnanakaw din, sabi mo. Anong interview mo na yon? Tapos ngayon, maraming magaling dyan. Nandyan si Risa. Paano siya naging magaling? Sinabi mo, nagnakaw siya sa PhilHealth, hindi niya pa sinosoli. Si Erwin Tulfo. Ano pa? Marami mga magagaling dyan. Dati akala ko pa mga senador matatalino. May mga bobo rin pala mga utang ina. Bobo daw, utang ina pa. Ang lupit ad hominem. Ayaw niya sa ad hominem Tangina, ang linis.
Sobrang linis mo, Erwin Tulfo. Maniwala ka, sa sobrang linis mo, mahihiya si Mr. Clean sa'yo. Taina, sa sobrang linis mo, baka bumaba si Jesus. Baka ikaw ang pumalit sa kanya, sobrang linis mo. Ayaw mo sa ad hominem. Oo, baka dapat nasa MTRCB ka. Mabantayan mo lahat ng mga ikaw yung ng rated PG, rated G, rated GP. Ikaw, dahil sa sobrang tinunang pagkatao mo at sobrang linis ng bibig mo, bawal magmura sa inyo. Sa sobrang bawal magmura sa bibig mo, ang mahal-mahal na ng mga bilihin ngayon, wala kang reklamo. Putang ina mo. O, di ba ganun ka magsalita? O, nagagalit ka? Galit ka? Bakit? Ganyan ka rin eh. Tapos pag ikaw gaganyan, magagalit ka? Diyos ko po, kahapon nandoon yung dalawang pinakabobo sa Senado, nandoon sa hearing. O, pinakabobo? Sabi mo magaling, matalino si Risa. Tapos ngayon bobo. Ano ba talaga? Sino nagsasabi ng totoo? Si Erwin Tulfo o ikaw? Ilan tong mga Tulfo na ito, no? But anyway, tira ka ng tira, Senador Trillanes. Ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw at ngak-ngak ka ng ngak-ngak, Senadora Ontiveros. Oh, si Trillanes at si Ontiveros, puta, tinuhog niya. Dalawang bobo daw sa Senado, mantakin mo yan. Dalawang bobo sila sa Senado, pero ngayon bati na kayo. Sinasabi mo si Risa Ontiveros ay magaling naman, nire-recommenda mo. Tapos ngayon, si Trillanes, kaibigan mo na. Matapos kayong babuyin, ikaw, mga kapatid mo, binaboy kayo dyan sa Senado. Hinamon-hamon kayo. Yung mga English nyo na mga balubaluktot, challenge, tapos binaboy kayo, di kayo makasagot. Dahil si Trillanes ang siga doon sa committee na yon. Tapos ngayon, bati kayo. Putang ina, Erwin Tulfo, ano nangyari sa'yo? Kaya ikaw, Mig Subiri, balik tayo kay Mig Subiri. Ikaw, Mig Subiri, gayahin mo to si Erwin Tulfo. Oo, na walang prinsipyo. Huwag kang masyadong malungkot. Maswerte ka pa nga eh. Hindi ka minumura, hinahayop-hayop nitong siraulo na ito eh. Kinig kayong dalawa, pag-uuntugin ko mga ulo niyo, mga bas kayo eh. Mantakin mo, pinag-uuntugin pa yung ulo ni Risa tsaka ni... Pag-uumpugin yung ulo ni Risa tsaka ni Trillanes, putang ina, pag pinag-umpog mo yung parehas walang laman yun. Ang tagal ng echo niyan mawala. Wow, 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 wow. Ganun yun, ang tagal. Kasi walang laman, parehas bao yan eh. Oh. Chairwoman Risa Ontiveros, ayaw niya raw magsalita tayo ng BOSSING. Patunayan mo muna na may plunder, bossing, okay? Oh, tongino. Oh, bossing, patunayan mo muna, ginaganon yung Trillanes, pero nakita kong ginawa sa kanya ni Risa. The word BOSSING, I heard, is definitely not part of the language you use in these hearings. Thank you, Mr. Chair. Sabihin mo lang, bossing, ang dami pang BOSSING. Ipalo ko sa ulo mo yan. Ako, inulul na, papalo pa sa ulo. Pag uumpugin na yung ulo ni Trillanes at saka ni Risa, tapos inulul pa. Buang daw, buang, ayan oh, buang ka. Okay. Buang ka. I can suggest Senadora Risa Ontiveros, marami mga magagaling dyan. I can suggest Senadora Ulul. Buang daw. Oh, di ba? Ganyan kagaling. Oh, ganyan kagaling si Erwin Tulfo. Ganyan ang mga Tulfo. Yung mga Tulfonatics, proud kayo sa mga idol nyo. Mga walang prinsipyo at saka mga walang itlog. May itlog man yan, siguro kakalahati. Hindi nakabuo ng dalawa. Magagalit kayo magkakapatid. Bakit kayo magagalit? Huwag kayo magalit, bardagulan lang. Ang hilig-hilig yung bumanat. Pag kayo babanatan, mga iyaking kayo. Dini, yung con-as na yan. Kasi importante yan. Oo, buhay ng tao nakasalalay dyan. Oo, at mga mantakin mo, papahabain mo yung mga termino ng mga magnanakaw sa Pilipinas, di ba?